Isang mapagpalang umaga ng November 10, 2024, araw ng Linggo, kabayan. Narito po ang pinaka-latest update natin sa bagyong Nika. Pero bago ang lahat, makikisuyo po muna ng like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa mga ulat panahon. Kabayan, bandang alas 2 po ng madaling araw, ngayong araw na ito, ay huling namataan ito pong si Bagyong Nika sa layong 755 kilometers east of Infanta, Quezon. Taglay po nito ang lakas na hangin na umaabot po ng 75 kilometers per hour. Ito po ay nasa category tropical storm, kabayan, na kumikilos pa westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Inaasahan, kabayan, na ito po ay mag-intensify at unti-unti pong lalapit sa ating kalupaan at asahan natin na bandang alas 2 ng hapon ngayong araw din po, ito po ay nasa layong 465 kilometers east of Infanta, Quezon, na mas malakas po ang taglay na hangin na umaabot po sa 85 kilometers per hour. Nasa tropical storm category pa rin, kabayan, at kumikilos pa westward sa bilis pa rin na 25 kilometers per hour. Inaasahan din po, kabayan, na unti-unti po itong mag-i-intensify o lalakas hanggang ma-reach nito ang pagiging severe tropical storm by Monday po yan, November 11 po, umaga po yan. At posible rin pong magkaroon po ito ng landfall over the Isabela and Aurora po pagdating din po ng Lunes, afternoon or gabi po, kabayan. Kaya ito po ay paghandaan natin, lalo na po sa mga kapatid natin na dyan po nakatira sa may Isabela at Aurora dahil dyan po magla-landfall ang mata nitong bagyong Nika. Pero hindi rin po natin niro-rule out, kabayan, na dahil sa pagkakaroon ng intensification nito o rapid intensification, posible pang maging category typhoon ito, kabayan. Kaya tayo po ay mag-monitor sa ating panahon. At pagdating naman, kabayan, sa track nito, kabayan, kung kailan ba ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility, batay sa galaw nito sa ngayon, initial forecast natin, posibleng lumabas ito, kabayan, by November 12 pa po ng hapon o kaya gabi. At pinaka-late na po by November 13 ng umaga. So antabayanan natin, kabayan, ang pagbabago o mga update dito po sa track and intensity nitong bagyong Nika. Sa kasalukuyan, kabayan, meron na pong nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 dito po sa area ng southern portion ng Isabela, northern portion ng Aurora, southern eastern portion ng mainland Quezon, kasama rin po ang Pulilla Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, and northern eastern po ng Albay. Kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan na dyan po nakatira dahil asahan po ang malalakas na bugso ng hangin na dala nitong bagyong Nika. Pinag-iingat po lalo na po yung mga nakatira sa mga coastal areas dahil malakas po ang alon na mararanasan. Ganon din po, kabayan, posible rin po itong magdulot ng landslide lalo na po sa mga mountainous areas. Kaya ingat po tayo dyan, kabayan. Dagdag pa dyan, kabayan, narito ang forecast sa mararanasan nating buhos ng ulan dulot nitong bagyong Nika. Kabayan, ngayong araw na ito, pagdating ng hapon hanggang Lunes din ng hapon, makakaranas ng moderate to heavy rain po, 50 to 100 millimeters na pag-ulan dito po sa may Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. So posible po itong magdulot ng mga pagbaha lalo na po sa mga low-lying areas at malalapit po sa ilog. Kaya ingat po tayo dyan, kabayan. Pagdating naman po ng Lunes ng hapon hanggang Tuesday po ng hapon, makakaranas po ng higit na mas malakas na ulan, intense to torrential, dito po sa may Cagayan, Apayao, Isabela. Kaya kung kinakailangan mag-evacuate po sa pagtaas ng pagbaha sa mga areas po ay gawin po natin dahil posible nga po ang matataas na pagbaha sa may Cagayan, Apayao at Isabela. Samantalang malakas din po na pag-ulan, heavy to intense rain, 100 to 200 millimeters po na pag-ulan dito po sa may Abra, Kalinga, Mountain Province, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Aurora, kabayan. So posible rin po ang pagkakaroon ng kaliwat kanan na pagbaha sa mga areas na nabanggit, lalo na po sa mga low-lying areas. At moderate to heavy rain naman po dito po sa may Ifugao and Quirino area. Kaya posible rin pong magkaroon ng mga pagbaha, lalo na po sa mga prone areas natin at mga malapit po sa may ilog. At posible rin pong magdulot ito ng landslide. So mga kababayan, tayo po ay maging updated
expected lalo na po dito sa bagyong Nika. Samantalang kabayan, bagamat ito nga pong bagyong Nika ay maglalandfall po sa Aurora o Isabela sa darating na Lunes, posible rin po ito kabayan pagdating ng Martes ay pagpasok naman po ng bagyong Ophel. So magkakaroon po tayo ng dalawang bagyo na sabay na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, kaya paghandaan po natin yan. At ito pa lang pong bagyong Nika kabayan ay makakapagdulot na rin po ng malawakang pag-ulan lalo na po dito sa malaking bahagi po ng Luzon, Northern Luzon, and Central Luzon. So pag sinabi nating Northern Luzon, ito po yung mga posibleng maapektuhan ng Ilocos Region, kasama dyan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan Valley, kasama ang Cagayan, Nueva Vizcaya, Quirino, at syempre dun sa Isabela kung saan nakasentro po itong bagyong Nika. Sa Cordillera Administrative Region, kasama ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province ay makakaranas po ng malawakang pag-ulan. Kasama rin po dito sa Central Luzon na makakaranas ng malawakang pag-ulan. Ito nga pong Bataan, Bulacan, kasama ang Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Maapektuhan din po ng pag-ulan ang ilang bahagi po ng Calabarzon, ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ganon din dito sa malaking bahagi po ng Metro Manila, makakaranas din po ng malawakang pag-ulan. Ganon din dito kabayan sa Bicol Region, kasama ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon ay posible rin po makaranas ng pag-ulan. Lalo na po pagdating po yan ng Lunes. Kaya paghandaan po natin ito, lagi tayong mag-monitor sa ating panahon, at kung tayo po ay lalabas ng bahay, papasok sa paaralan o kaya papasok sa trabaho, ay lagi tayong magbitbit ng payong bilang pananggalan natin sa biglaang buhos ng ulan. At lagi tayong mag-monitor kabayan dahil posible nga po ang malalakas na buhos ng ulan pagdating po yan ng Lunes. At posible po itong magdulot ng cancellation ng pasok, kaya tayo po ay laging mag-monitor at bumisita po tayo sa mga respective FB page po ng ating mga LGU dahil posible pong mag-announce doon ng kanselasyon ng pasok. Pero sa ngayon kabayan, wala pa po tayong advance cancellation ng klase dahil wala pa po namang declaration kabayan. So tayo po ay mag-antabay. Tayo po ay patuloy na mag-monitor dito po sa bagyong Nika, na susundan din po ng bagyong Ophel at susundan din po sa mga susunod na araw nitong bagyong Pipito. Kaya nga kabayan, sobrang parang inuulan tayo at talagang hindi lang tayo basta inuulan, kundi inuulan po tayo ng sunod-sunod na bagyo. Kaya panalangin po natin kabayan ang kaligtasan ng bawat isa, na sana itong mga bagyo na to kabayan ay humina lamang o maging mahina lamang at hindi magdulot ng malaking epekto po sa ating bansa. Kaya kabayan, patuloy pa kitang i-update sa susunod ko pang ulat panahon. So ito, tandaan mo kabayan, itong mga naka-signal number 1 ay posibleng itaas, signal number 2 ngayong araw dahil po papalapit na po itong bagyong Nika. Actually kabayan, hanggang signal number 4 po ang pwedeng itaas dito sa bagyong Nika, lalo na kapag ito po ay naglandfall na po sa part po ng mainland natin, particularly sa may Isabela at Aurora. Kaya tayo po ay maghanda. Kaya patuloy pa kitang i-monitor kabayan sa ating ulat panahon, kaya wag mong kalimutang mag-like and subscribe at ma-hit na rin po ng notification bell kabayan para ma-update pa kita sa susunod na ulat panahon natin tungkol dito kay bagyong Nika at sa mga susunod pang bagyo. Kaya ingat kabayan,